Golden Dome ng Amerika. Bakit kinakatakutan ito ng buong mundo? US President Donald Trump has unveiled the design for a new missile defense system for the United States that he's calling the Golden Dome. Tahimik man ang kalangitan, pero matagal nang may palihim na kompetisyon sa pagitan ng mga malalakas na bansa gaya ng Amerika, Russia at China. Isang technological career sa paggawa ng mga armas na kayang tumama kahit gaano pa kalayo ang target. Kamakailan ay inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang isang malaking proyekto na tinawag na Golden Dome, isang depensang kayang protektahan ng buong Amerika mula sa mga missiles at iba pang banta mula sa himpapawid at kalawakan. Pero posible ba talagang gawin ito? Kaya bang harangin ng sistemang ito ang kahit anong pag-atake bago pa man ito tumama? Alamin natin kung paano ito gagawin, gaano kalaki ang budget at bakit ito tinatawag na pinakamalaking defense project sa kasaysayan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa loob ng napakahabang panahon ay tahimik ngunit walang tigil ang naging karera ng mga makapangyarihang bansa sa mundo, partikular na ang Estados Unidos at Russia sa paggawa ng mga sandatang kayang tumama sa kalaban kahit gaano pa ito kalayo. Ang mga missiles na ito ay hindi basta-basta dahil kaya nitong pumasok sa orbit ng mundo at lumipad ng libu-libong milya upang abutin ng kahit sinong kaaway. At habang ang dalawang bansang ito ay patuloy na naguunahan sa teknolohiya ng digmaan, ay unti-unti namang sumasali ang China sa laban. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mas pinabilis na modernization ng kanilang military forces. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay wala pa namang aktwal na missile ang lumipad o tumama. Pero hindi ito dahilan para ang Estados Unidos ay kampante o walang gawin. Dahil sa laki ng panganib na pwedeng dumating mula sa himpapawid, lalo na galing sa mga bansang may malalakas na armas, ay kailangan ng Amerika na maging isang hakbang na mas mabilis. At ngayon malinaw na gusto nilang tiyakin na kapag dumating ang araw ng panganib, ay handa silang depensahan ang kanilang sarili. At noong araw ng May 20 ay naglabas ng nakakagulat at napakahalagang anunsyo si Pangulong Donald Trump. Sa harap ng mga tao ay sinabi niya na sisimulan na raw ang paggawa ng isang napakalawak at makapangyarihang air defense system. Ang tawag dito ay Golden Dome. Ayon sa kanya, ito ay magiging parang shield na bubuo sa buong kalangitan ng Amerika upang pigilan ang anumang pag-atake mula sa ibang bansa. Sa tindi ng pahayag na ito ay agad na naging alerto ang mga mata ng China at Russia. May nagsabi pa nga na kung tuluyang mabuo ang sistemang ito ay baka mawalan na ng silbi ang ilang taon nilang pagbuo ng missiles. Sabi ni Trump, sa loob lang ng wala pang 3 taon ay aasahan na raw na magiging handa na ang Golden Dome. Layunin nitong hadlangan ang lahat ng uri ng banta mula sa himpapawid, kabilang na ang ballistic missiles, hypersonic weapons at pati na rin ang mga armas na galing sa kalawakan. Kapag naging totoo ito, sinasabi na aabot sa halos 100% ang posibilidad na mapigilan nito ang pagpasok ng kahit anong missile sa teritoryo ng Amerika. Hindi ito maliit na proyekto. Sa totoo lang, napakalaki ng gastos at napakataas ng ambisyon para dito. Ngunit ayon kay Trump, matagal na raw niya itong pinaplano. Pagkaupo pa lang daw niya muli sa pwesto bilang Pangulo noong buwan ng January, ay agad siyang naglabas ng kautusan na simulan ng isang panibagong sistema ng depensa na tinawag niyang Iron Dome for America. Layunin nito ay ipagtanggol ang buong bansa laban sa mga makabagong armas ng mga kaaway. Ang anunsyo nitong May 20 ay nagsilbing matibay na palatandaan na hindi na ito pangarap lang. Unti-unti na itong ginagawang realidad. Sabi pa niya, kapag nabuo na ang Golden Dome ay kaya nitong pigilan ng kahit anong missile, kahit saan pa manggaling, kahit galing pa sa kalawakan. Ito ang magiging pinaka-epektibong depensa na nagawa ng tao. Sa dami ng pagbabanta mula sa ibang bansa ay malinaw na gustong tiyakin ng Amerika na hindi sila magiging madaling target. Ang gusto nilang mangyari ay magkaroon sila ng kakayahang depensahan ng sarili mula sa kahit anong pag-atake at kung may susubok na umatake ay mas mabilis pa silang makakaganti. Pero may dalawang tanong na ngayon ay paulit-ulit na tinatanong ng mga tao. Una, bakit ngayon lang ito ginagawa? At pangalawa, gaano na ba ito kalapit sa pagiging totoo? Para sa ikalawang tanong, ang sagot ay nanggaling kay General Michael Gatlin ng US Space Force. Siya ang opisyal na inatasan ni Trump upang pamunuan ang buong proyekto ng Golden Dome. Ayon sa kanya, ang mga kaaway natin ay hindi natutulog. Patuloy silang gumagawa ng mga makabagong nuclear weapons.
Gumagawa sila ng missiles na may maraming warheads, may hypersonic missiles na kayang tumama sa Amerika sa loob lang ng 1 oras. Ang bilis nito ay umaabot ng 6,000 miles bawat oras. Meron ding cruise missiles na kayang umiwas sa ating radar at depensa. At may mga submarines na pwedeng dumaan sa ating mga baybayin nang hindi natin namamalayan. Pero ang pinakadelikado sa lahat, gumagawa na sila ng mga armas na pwedeng manggaling mismo sa kalawakan. Dahil dito ay malinaw ang dahilan kung bakit kailangang magmadali ang Amerika. Ang lumang depensa nila ay hindi na sapat sa ganitong antas ng panganib at hindi rin siya nagkakamali. Ayon sa ilang ulat mula sa China, may mga hypersonic missiles na raw sila na umaabot ng bilis na Mach 20. At hindi lang ito basta inilulunsad mula sa lupa. Posibleng ilunsad ito mula sa satellite o kahit anong platform. Ang ibig sabihin, pwede nilang tamaan ang kahit anong lugar sa mundo, kabilang na ang Amerika. Ngunit hindi rin naman nagpapahuli ang Russia. Ayon sa mga pag-aaral ng National Defense University, 3 hypersonic weapons na raw ang ginagawa nila. Ang ilan dito ay nagagamit na at ang iba naman ay halos tapos na. Noon pang 2018 ay ipinagmalaki na ito ni President Vladimir Putin. Sa lahat ng ito ay isang bagay ang malinaw. Hindi pwedeng maging kampante ang Amerika. Kaya sabi ng bagong liderato, panahon na para baguhin ang sitwasyon. Hindi na sapat ang lumang depensa. Kailangang gawin ng lahat para maprotektahan ang bansa. Samantala, pagdating naman sa taong pinili para mamuno sa proyekto, marami ang naniniwalang tama ang naging desisyon ni Trump. Si Guetlin ay isang 4-star general na kilala sa Pentagon bilang isang taong bihasa sa larangan ng depensa. Siya raw ay eksperto sa pagbuo at pagpatakbo ng mga defense systems, eksaktong katangian na kailangan para sa ganitong malakihang proyekto. At sa bandang huli, malinaw na gustong iparating ng Amerika sa China at Russia ang isang matigas na mensahe. Kahit gaano pa kalayo ang pinanggalingan ng missiles ninyo, ay handa kaming pigilan ito. At kung subukan ninyo kaming atakihin, huwag kayong magulat kung sa inyo rin babagsak ang aming sagot. Ngunit ang malaking tanong na hindi pa rin masagot ng marami ay paano ito maisa sa katuparan? Una sa lahat ay ang gastos. Hindi basta-basta ang halagang kakailanganin. Ayon kay Trump, aabot sa $175 billion ang inaasahang magagastos ng buong proyekto sa loob ng susunod na 3 taon. Napakalaking halaga. Pero kung ang kapalit ay kaligtasan ng buong bansa, ay handa raw siyang gawin ng lahat. Sa taong 2025 ay itinakda ng gobyerno ng Estados Unidos ang limitasyon ng kanilang military budget sa halagang $895 billion. Isa itong napakalaking halaga. Pero kung isasama ang plano para sa tinatawag na Golden Dome, ay malaking bahagi ng pondong ito ang agad mapupunta sa isang proyekto pa lamang. Ayon sa mga ulat, kakailanganin ng hindi bababa sa $175 billion para maitayo ang buong sistema ng Golden Dome. Ibig sabihin halos 1/5 ng buong pondo ng depensa ng Amerika ay mapupunta na agad dito. Gayunpaman, hindi naman ibubuhos ng sabay-sabay ang kabuuang halaga. Ayon sa ilang impormasyon, plano ni Pangulong Donald Trump na simulan ang proyekto sa pamamagitan ng pagkuha ng paunang pondo na nasa humigit kumulang $25 billion. Ang pondong ito ay isasama sa isang panukalang batas na tinatawag na One Big Beautiful Bill Act. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol ng bansa sapagkat kabilang din dito ang mga probisyon para sa tax reform at mga bagong panuntunan sa immigration. Sa madaling sabi, gusto niyang pagsama-samahin ang iba't ibang layunin sa iisang batas para mas madaling makuha ang suporta ng mga mambabatas at ng publiko kahit pa napakalaki ng kailangang pondo para sa sistemang ito. Pero ayon sa mga pagsusuri, posibleng mas malaki pa ang aktwal na halaga na kailangan para maisagawa at mapanatiling gumagana ang buong proyekto. $175 billion ang inaasahan para sa mismong construction. Pero hindi pa kasama rito ang pangmatagalang gastos para sa pagpapatakbo at maintenance. Ang tinatawag na operational cost ay isang seryosong bahagi ng anumang defense system. Dahil hindi sapat na maitayo lang ito, dapat ay gumagana ito sa lahat ng oras at handang-handa kapag may banta. Ayon sa Congressional Budget Office, kung isasama ang lahat ng gastos sa susunod na 2 dekada, ay maaring umabot sa $540 billion ang kailangang ilaan ng Amerika para sa buong Golden Dome. Kung totoo nga ito, magiging isa ito sa pinakamahal na proyektong pangdepensa sa buong kasaysayan ng bansa. At dahil tumatagal ito ng maraming taon, ay malaking bahagi ng budget ng militar ay maaaring kainin ng iisang sistemang ito.
Sa ngayon hindi pa sigurado kung ano talaga ang eksaktong disenyo ng Golden Dome na napili. May 3 version na nasa proposal stage, isang maliit, isang medium size, at isang malaking version. Bagamat may mga ulat na nagsasabing may napili na si Trump sa 3 ito, ay wala pang official announcement kung alin nga ba ang napiling disenyo. Pero kahit alin pa man ang gamitin, ang layunin ay pareho. Pagsamahin ang mga teknolohiyang kayang harangin ang mga missiles habang nasa lupa pa. Sa panig ng space-based na bahagi, may 3 kategory o tinatawag na tiers. Sa una, tinawag ang mga ito bilang Moonshot Plus at Moonshot Plus Plus. Pero kalaunan, pinangalanan itong Silver, Gold at Platinum. Kung pagbababasehan ng tawag na Golden Dome, malaki ang posibilidad na ang napili ay ang gitnang option, ang Gold. At dito na papasok ang pinakaambisyosong bahagi ng proyekto, ang mga defense system na ipapwesto mismo sa kalawakan. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng Amerika ang ganitong uri ng teknolohiya. Noong dekada 1980 ay nagkaroon ng katulad na proyekto sa ilalim ni dating Pangulong Ronald Reagan. Tinawag itong Strategic Defense Initiative pero mas kilala sa palayaw na Star Wars. Layunin nitong harangin ang mga missiles gamit ang teknolohiya mula sa kalawakan. Pero dahil limitado pa noon ang kaalaman sa ganitong teknolohiya, ay hindi ito naging matagumpay. Ngayon matapos ang halos 4 na dekada, ay bumalik ang ideya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas advanced na ang teknolohiya, kaya mas malaki ang posibilidad na maisakatuparan na ito. Ang bahagi ng Golden Dome na nakabase sa kalawakan ay hahatiin sa 2 pangunahing sangkap, ang mga satellite at ang mga interceptor missiles. At noong March 20 ay may naging ulat tungkol sa naging pahayag ni General Chan Saltzman, ang kasalukuyang Chief of Space Operations. Ibinahagi niya ang plano ng Amerika na mag-develop ng interceptors na kayang abutin ang missiles habang paakyat pa lang ang mga ito sa kalangitan. Ayon mismo kay Saltzman, hindi sapat na magkaroon lang ng armas sa kalawakan. Dapat ay kaya nitong salagin ang mga missiles habang nasa tinatawag na boost phase pa lang ang mga ito. Ibig sabihin sa mismong unang yugto ng paglipad nila kung kailan umaandar pa ang rocket engines. Sa phase na ito ay napakainit at napakaliwanag ng kanilang kilos sa himpapawid kaya't mas madaling madetect at targetin. Pero may kaakibat din itong hamon, napakaiksi lamang ng boost phase. Kailangan mabilis ang kilos ng buong sistema dahil may limitadong oras lang para makapagdesisyon at umatake. At kapag hindi agad nasabat ang missile, ay papasok na ito sa tinatawag na mid-course phase. Sa bahaging ito ay patay na ang mga rocket engines at patuloy na lumilipad ang missile gamit ang inisyal na tulak. Dito na rin karaniwang humihiwalay ang mga warheads o mga parte ng missile na siyang may dalang aktwal na pampasabog. Kapag nakahiwalay na ang mga ito, ay papasok na sila sa terminal phase kung kailan babagsak na sila patungo sa kanilang target gamit ang force of gravity. Dito pumapasok ang pinakadelikadong bahagi. Marami sa mga modernong missiles ngayon ay may kakayahang magdala ng higit sa isang warhead. Kaya kung hindi agad masisira ang missile habang buo pa ito, ay mahihirapan na ang kahit anong sistema na harangin ang bawat isa sa mga warheads kapag magkakahiwalay na ang lipad ng mga ito. Kaya't mas mainam na sirain agad ang missile habang nasa pinakaunang yugto pa lamang ng kanyang paglalakbay. Sa madaling sabi, ang tagumpay ng Golden Dome ay nakasalalay sa bilis at eksaktong pagkilos nito sa loob ng napakaikling panahon. Isa itong hamon na nangangailangan ng napaka-advanced na teknolohiya, mahusay na coordination at hindi matatawarang bilis ng reaksyon. At habang patuloy na umuunlad ang banta mula sa mga bansang may kakayahang maglunsad ng high-tech na missiles, lalo ring tumitindi ang pangangailangan ng Amerika na magkaroon ng isang panibagong uri ng depensa. Isang sistemang hindi lang matatag sa lupa, kundi handa ring magbantay mula sa kalawakan. Sa kasalukuyan, hindi na lang simpleng paglalagay ng interceptor missiles sa kalawakan ang plano ng Amerika. Sa ilalim ng proyektong Golden Dome ay balak ng pamahalaan ng Estados Unidos na maglagay ng mga espesyal na sandata sa kalawakan na kayang sirain ang mga missile ng kalaban habang ang mga ito ay hindi pa umaalis sa kanilang pinanggalingang bansa. Ibig sabihin bago pa man makalipad ng malayo ang isang missile ay target na ito ng mga armas sa kalawakan. Ayon kay General Chan Saltzman, marami pa raw kailangang solusyonan sa teknikal na bahagi ng proyekto. Pero dagdag niya, humahanga siya sa kakayahan ng space industry ng Amerika at naniniwala siyang malalampasan nila ang mga pagsubok. Dahil dito ay umaasa si Pangulong Trump na ang sipag at galing ng mga pribadong kumpanya sa Amerika ang magdadala ng tagumpay sa proyektong ito. Pero alam din niya na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng mga sandata sa kalawakan.
Para gumana ng maayos ang buong sistema ng Golden Dome ay kailangan din ng isang mas maagang babala kung may paparating na panganib. Kaya naman bahagi ng plano ang paggawa ng bagong uri ng early warning system na makakatulong para mas mabilis na matukoy kung may nilulunsad na missile mula sa ibang bansa. Kasabay nito, kailangang bumuo ng isang malaking grupo ng mga satellite na umiikot sa mundo araw at gabi. Ang mga ito ang magiging mata sa kalangitan. Sila ang magbibigay ng impormasyon at tutulong para maitama ang direksyon ng mga interceptor missiles. Ayon sa isang ulat, nagsimula na raw ang paggawa sa mga ganitong teknolohiya. At dahil binigyan na ito ng 3 taong taning para maging ganap na operational, ay inaasahan na bibilis pa lalo ang paggalaw ng proyekto. Sa sobrang laki ng proyektong ito, may lumulutang na balita na baka mapasama rito ang isang kilalang negosyante sa larangan ng teknolohiya. Ayon sa ulat noong April 17, isa sa mga kumpanyang gumagawa ng mga rocket at satellite ang nangunguna sa mga nagnanais makuha ang kontrata para sa mga satellite na gagamitin sa Golden Dome. Batay sa impormasyong nakuha ng ilang source, kasalukuyang gumagawa na raw ng plano ang grupong ito kasama ang 2 pang katuwang. Isa sa mga partner ay gumagawa ng software system, habang ang isa naman ay gumagawa ng mga drone. Ang magiging papel ng unang kumpanya ay ang paggawa at pagpapalipad ng mga satellite, samantalang ang mga partner nito ay nakatutok sa mga software at sa ilang bahagi ng sistema sa lupa. Ayon sa plano, magpapadala ang Amerika ng 400 hanggang 1,000 na bagong satellite na lilibot sa mundo. Layunin nitong matutukan ang anumang aktibidad ng missile launch mula sa iba't ibang bansa. Maliban pa rito, may balak ding magpadala ng 200 attack satellites na maaaring lagyan ng laser o interceptor missiles para agad na masira ang mga missile ng kalaban habang nasa ere pa lang ang mga ito. Sa kabila ng mga balita ay nananatiling tahimik ang kilalang negosyante tungkol sa kanyang participation sa proyekto. Sabi ng ilang opisyal, nagbigay lang daw siya ng mungkahi sa pamahalaan. Pero ayon sa isang source na may kaalaman sa issue, iba raw ang nangyayari sa likod ng mga pahayag. Ayon sa kanya, hindi ito ang karaniwang proseso ng pagbibigay ng kontrata. Marami raw ang naniniwalang kailangang maging maingat ang gobyerno sa pagtrato sa kanya dahil sa laki ng posibleng papel niya sa buong proyekto. Maliban dito, may isa pang ideya na pinag-uusapan. Ito ang posibilidad na gamitin ang sistema sa pamamagitan ng subscription. Ibig sabihin, babayaran lang ng pamahalaan ang paggamit ng teknolohiya kada buwan o taon. Pero hindi ito ganap na magiging pagmamay-ari nila. Sa ngayon, wala pang confirmation kung gaano nakalalim ang participation ng kumpanyang ito. Pero base sa relasyon ng mga taong sangkot, malaki ang chance na isa siya sa mga pinakamahalagang bahagi ng proyektong ito. Ngayon, matapos nating talakayin ang bahagi ng depensa mula sa kalawakan, ay napakahalaga ring pag-usapan ang mga sistema sa lupa. Kasi hindi lang mula sa himpapawid o kalawakan nagmumula ang banta. Ayon sa ulat, kailangang magkaroon ng mga sensor sa lupa na kayang mag-detect ng mga paparating na panganib gaya ng drones at cruise missiles na hindi basta-basta napapansin ng mga satellite. At noong May 20, sa isang press briefing ay sinabi na ang mga kasalukuyang sensors at armas ay pagsasamahin sa bagong sistema ng Golden Dome. Ibig sabihin, hindi lang ito bagong teknolohiya kundi pagsasama-sama rin ng mga lumang gamit na meron na ang Amerika. Kapag matagumpay na pinagsama ang lahat ng ito, ay pwedeng makabuo ng isang tinatawag na multi-layered defense system. Isang protection system na may iba't ibang antas o harang na kailangang sirain muna bago makapasok ang anumang missile sa teritoryo ng bansa. Isipin mo ang ganitong klaseng depensa. Una, may mga satellite sa kalawakan na agad nagbabantay sa labas ng mundo. Pangalawa, may mga interceptor na lumilipad sa ere para salubungin ang mga missile. At panghuli, may mga sensor sa lupa na kayang tukuyin ang mga natitirang banta. Ganitong uri ng masinsin at malawak na proteksyon ang layunin ng Golden Dome. Katulad ito ng sistema ng Israel na gumagamit ng Arrow 2, Arrow 3, David Sling at Iron Dome, pero ang version ng Amerika ay mas malaki at mas ambisyoso. Dagdag pa rito, isa pa sa mahalagang detalye ng proyekto ay ang paggamit ng tinatawag na open architecture. Ang ibig sabihin nito, hindi iisang kumpanya lang ang pwedeng gumawa ng lahat. Bukas ito sa iba't ibang developer o contractor na gustong tumulong sa iba't ibang bahagi ng proyekto. Halimbawa, kung may gustong gumawa ng software, ay pwedeng ibang grupo. Kung may gustong gumawa ng hardware, ay pwedeng iba rin. Dahil dito ay hindi nakatali ang gobyerno sa isang kumpanya lang. Kung sakaling kailanganin ng bagong teknolohiya o may kailangang baguhin sa disenyo,
ay mabilis silang makakapagbukas ng bidding at makakahanap agad ng bagong kontraktor. Ayon sa mga eksperto sa ganitong sistema, ay mas mapapabilis ang pagkakabit at pag-update ng mga bagong bahagi sa buong depensa. Hindi na nila kailangang maghintay pa sa iisang vendor para makapagsimula ulit. Samantala, may isa pang mahalagang bahagi ng Golden Dome na ngayon pa lang natin tatalakayin. Ito ay tungkol sa klase ng mga banta na gustong pigilan o hadlangan ng sistemang ito. Hindi lang basta pangkaraniwang misil ang nais nitong salagin, kundi pati na rin ang mga pinakadelikado at pinaka-advanced na uri ng armas na pwedeng gamitin laban sa Amerika sa mga darating na taon. Ang pangunahing banta na kinikilala ngayon ay ang tinatawag na hypersonic missiles. Ang mga ito ay mga sandata na kayang lumipad ng halos 20 beses na mas mabilis kaysa sa tunog. Sa sobrang bilis nito ay napakahirap nitong mapigilan o maharang. Ayon sa mga namumuno sa proyekto, kabilang na si General Guetlin, ito raw ang pinakadelikadong klase ng missile sa kasalukuyan. At sa ngayon, wala pang sapat o epektibong depensa ang Amerika para dito. Ang Russia at China ay sinasabing may mga ganitong armas na, habang ang iba naman ay nasa kalagitnaan pa ng paggawa nito. Ngunit ang layunin ng Golden Dome ay hindi lamang para sa iisang banta. Gusto nitong maging isang matibay at malawak na panangga laban sa halos lahat ng uri ng missile at iba pang makabagong sandata. Kaya nga't sinasabi ng mga tagapamahala ng proyekto na ito ay magiging isang all-around defense system. Isang sistemang kayang protektahan ng buong bansa laban sa iba't ibang klase ng pag-atake. Pero bago pa man ito opisyal na inanunsyo ni Trump, ay may isang ulat na inilabas mula sa isang government agency na nagsusuri sa mga banta sa pambansang seguridad. Nakasaad sa ulat na ang Golden Dome ay dinisenyo hindi lang para sa hypersonic missiles kundi pati na rin sa iba pang mabibilis at mapaminsalang sandata tulad ng intercontinental ballistic missiles, missiles mula sa submarine, cruise missiles na umaatake mula sa lupa, at maging ang mga fractional orbital bombardment systems, mga sandatang umiikot muna sa kalawakan bago bumagsak sa target. Binanggit din sa parehong ulat na ang North Korea at Iran ay mga bansang dapat tutukan. Ayon sa pagsusuri, ang North Korea ay nakapaglunsad na ng mga ballistic missiles na posibleng makaabot sa Amerika. Samantalang ang Iran naman, bagamat wala pa nito, ay may kakayahang gamitin ang kanilang teknolohiya sa pagpapalipad ng mga kagamitan sa kalawakan para sa posibleng missile attack sa hinaharap, lalo na pagsapit ng year 2035. At kapag isinama pa natin ang banta mula sa Russia at China, ay mas lumilinaw kung gaano talaga kahalaga ang proyektong ito. Kapag hindi ito naipatayo, ay parang bukas na pintuan ng Estados Unidos sa mga bansang may kakayahang maglunsad ng ganitong klase ng pag-atake. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang pinakamayamang bansa ay pwedeng mapinsala sa loob lamang ng ilang minuto.